Pilipinas sa buong mundo? Malaki. Mm. Sapagkat sabi nga ni Maan, ito ang kauna-unahang at least sa Southeast Asia na naidulog ang isang makapangyarihang taong dating presidente. At ang krimen pa ay crime against humanity. Kumbaga ito na ang pinaka shocking to the conscience of man nga. Kaya napakatindi. Kaya pinapanood lahat ng buong mundo itong kaso ito. Tsaka syempre yung impunity. No, para kung talagang ang nangyari ang mga pinaparatang kay dating Presidente Duterte at malatag ang wastong mga ebidensya, mahatulan. O kung wala naman talagang katotohanan, ma-redeem siya. Ma-redeem siya at sabihin mo wala siyang sala. So, napaka-importante. Pero bukas, Tuesday pala, hindi naman banned yung kotse ko. Etong paglilitis na ito sa ICC, ano yung ang impact nito sa political landscape ng bansa? At nga, yung anak niya na si VP Sara ay di ba nagdeklara na ng kanyang kandidatura para sa 2028 presidential elections. So anong epekto nito sa kanya at sa politika din natin? Alam mo, magandang katanungan yan. Yan ang mga ina-analyze ngayon. Kasi para bang yung political brand ni Sara ngayon, parang nakadikit ngayon sa isang legal anchor. O nakadepende ba? Oo, hindi nakadepende pero parang more or less nakadikit. So therefore, papaanong gagamitin niya ng kampo ni Sara at papaanong gagamitin niya ng kampo ng kabila. Kung meron na bang kabila. Siguro papakita ni Sara na eto, kaming dalawang ng tatay ko, biktima. We are persecuted. Ito ginagawa nito para hadlangan ang aking pagtakbo sa pagka-presidente. Yun ang pwede nilang gawin. Gamitin yun kasi parang mukhang kaawa-awa. Meron pa kasi sinasabi ma-international conspiracy. Yes, diba? tama. Oo. Ito naman kabila, siguro mamantuhin nila. Gusto nilang patagalin na ito. Dahil sige, kung tumagal yan, wala na kami pakailangan hanggang mag-election kasi yung bombardment ng parati mong nababasa sa dyaryo, crime against humanity. Kaya yung political branding ni Sara, parang nakakabit na sa legalities nito. Kaya hindi natin na patanto ngayon, tama nga ba ang pag-announce siya ng napakaaga? Di ba? Kasi parang ngayon may target na siya. Meron siyang pinagpalit niya yung misteryoso ng isang potential candidate. Napaaga pa. Sa isang aktibong candidate, alam na ng opposition kung Saan tatayo? Yes. So, Pumuposisyon na ang marami. Correct. Magpuposisyon na ang marami, mag-i-strategize na sila. Diba? So, yan ang siguradong ang usapin ng Hague ay magiging isang bahagi ng eleksyon. At kung papaanong gagamitin ni Sara o gagamitin ng kabila, yan ang ating obserbahan. No? Para tayong observers, so tinitignan natin ang mga chess match, parang chess match tinitignan natin kung anong next move nila. So yung tingin nyo yung pagdeklara ng candidacy ay parang matakpan ba yung issue ng ICC? Kumbaga maliitin, no? Oo, ng kampo. Yung pagtakbo ni Sara? Hindi, para pagtakpan. Itong ay parating pa lang kasi nung time na nag-declare siya. Paano pa lang At the same time, may impeachment din. Oo. Yes. Alam mo, yung pag-declare niya, ewan ko kung ano rin nasa isip nila kasi merong pros and cons. Yung pros, napadali ang announcement niya, maaga ang kanyang preparasyon. Pero yung con naman, napaaga ang paglalagay ng target sa likod niya. Di ba? Makikita na kagad ng kalaban kung sino ang tatakbo. So, talagang maaga pa para makita natin kung successful na ang pag-announce niya na maaga Pero definitely, magkakabit na itong dalawang ito. Magkakabit na ang announcement niya at magkakabit na itong kaso ito. Hindi na mapapag-iwala ito. Okay, balik tayo dun, attorney, dun sa tatlong posibleng resulta sa confirmation of charges. Correct me if I'm mistaken, no? Oo, di patiyak at hindi. Pakipaliwanag po. Tumpak. Kung oo, tuloy niya yan sa trial chamber. Kung walang ebidensya, i-dismiss yan. Right, 60 days pa. 60 days after.
Pero kung sa tingin ng mga husgado, meron naman pero dapat lang palakasin. Kulang pa. Kulang pa, yun ang kaibahan sa atin. Oo. Sila pwede nang i-order, sige tuloy nyo pa ang investigasyon. Mm-mm. So ganun ang mangyayari doon. Ibang-iba talaga. Alam mo dito sa ICC, ibang-iba talaga ang regulasyon ng mga ebidensya. Mm-mm. Meron sa ating tinatawag sa Pilipinas yung judicial notice. Oo. Ito yung mga bagay na hindi mo na kailangan mag-presenta ng ebidensya kasi alam na natin. Oo. Ito yung mga halimbawa, ang probinsya ng Batangas, hindi na kailangan na presenta ng para ituro yun. Ganun. Meron sa ICC, meron isang probinsya doon na nakalagay na kung sa tingin ng mga common knowledge ang isang sitwasyon, Mm-mm. pwedeng wala ng ebidensya, i-judicial notice na lang nila. Mm-mm. So, ibig sabihin, kaya ako nakikita ko na sa next day, sa paglalatag ng ebidensya, makikita na natin yung mga video. Oo. Makikita na natin yung mga pahayagan ng buong mundo para mapakita na Saan ba yun? Hindi. Kapasok yan dito eh, sa Hyundai. Taga dyan yan. Hindi na ito mapapagkaila. So, may ganung mga patakaran ang ICC kaya very specialized ang Oo. paglalatag ng ebidensya. Lalo kung nalalathala naman. Pwede Yes. rin, di ba? Sa Oo. mga news articles, Mhm. pwedeng yung kanyang, di ba, meron siyang, parang yung utos niya verbally, Yes. meron namang soundbite. Yun yung So, pwede na sinasabing, siguro yun. oo, yun yung sinasabing, kumbaga, sistematiko talaga. Oo. Kumbaga, para sa isang kumpanya, Mm-mm. merong boss na nagtutos at Yes. merong mga sumusunod. Oo. Magaling sinabi mo kasi nakalagay sa crime against humanity. Organisado, sistematiko, Mm-mm. at saka pursuant to a public or organizational policy. Mm-mm. So, yun talaga ang makikita natin. Magaling din ito magpaliwanag to si Attorney Mel eh. Mamaya, Si Attorney Mel Santa Maria yan eh. Ito ay isang organizational Itong nagsasalita na yan. public policy. Kasi yun, pwedeng express. Galing yung paliwanag. Aside from that, attorney, pwede ba din nating asahan, matatalakayin mamaya yung mga nabanggit ng iba pang mga pangalan ito natin, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo. Yung sinasabing mga co-conspirators. Ako para sa akin sigurado na yun. Sapagkat kung hindi mo sila ilalatag, hindi mo mapuprove yung kwalifikasyon ng organizational policy. Kasi nakalagay sa crime against humanity, ito ay isang attack on the civilian population Mm-hmm. committing multiple acts of, let's say, murder pursuant to a public or organizational policy. So, ibig sabihin, dapat ito hindi lang gawa-gawa ng isang tao. Ito isang premeditated na nagkaroon ng collusion ang mga matataas na tao sa gobyerno. Meron din bang sinasabi ang ICC para matiyak na mapapangalagaan, mapaproteksyonan yung mga witnesses o halimbawa 39 yung pinayagan na lumahok sa pagdinig, sa mga pagdinig. Oo, meron naman. Siyempre, basta nakita mo na ang mga witnesses mo, kahit sa atin, gusto mo nang alagaan, gusto mo nang mailayo sa panganib. Kaya Kaya, witness protection program. I think meron doon. Pero siguro medyo hindi nila sasabihin kung paano kasi it will defeat the purpose, no? So siguro ililagay nila sa hotel o sa isang lugar dyan para maprotektahan ang mga witnesses. O yan, ako. Attorney Mel, panghuli na lang, anong inyong message? Konting oras na lang, ha? O mga 30 minutes siguro, 30 plus minutes. O yan. Ang message ko, panoorin natin Maya ito. pala, mga At tingnan natin 5:30. kung ano ang mga sasabihin ng dalawang panis. At bigyan natin ang sarili nating assessment. Malakas ba o mahina? Pero tandaan natin, ang paglalatag ng ebidensya ay bukas pa. At ang ebidensya lang na kailangan dito ay substantial evidence lang. Hindi pa proof beyond reasonable doubt. O ayan, maraming salamat Attorney Melencio Mel Santa Maria Jr., former Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Happy birthday. Happy birthday to Ano you. rin yun siya eh. Thank you very much. Professor. Ay, mga kaserbisyo, wag po kalimutang tumutok sa PRTV dahil mapapanood na maya-maya lang ang special coverage ng inyong PRTV Prime Media na Duterte sa ICC Crimes Against Humanity ngayong alas 5 po yan ng hapon bago ang Arangkada Balita.
Mapapanood ito sa Video Air, Bean Channel 31, Signal Channel 31, at sa YouTube. Kaya tutok lang mga kaserbisyo. Marami pa tayong aabangan sa pagbabalik ng ATM. Anong Traffic take nga mo? Alam mo. Ikot ka. ATM. Ito yung turn ako eh. Sa DZMM. Basta AM, DZMM. Ang programang ito ay hatid inyo ng Pride Detergent. All you need is pride. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo, lalo ang kaldero. Ang galing for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic kamera sa plastic #1 ko ta. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing base. Heavy duty linis, bawat pahit. Smart dishwashing base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. DZMM. Numero 1 sa aksyon. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. Para sa Pagli Power times 0. Plus shea butter and tea tree oil. White Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Duterte sa ICC. Ano nga ba ang mangyayari sa tinatawag na confirmation of charges simula kay Lunes? Ang mga ininutupon na aligasyon. Report sa mga reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, February 23, 24, 26 at 27. Duterte sa ICC. mahaba pala yan. Confirmation of charges. Ilang araw pala? Special Hanggang 27? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Belprado at Liza Aquino. Alas 1 ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Ano bang nararamdaman? Pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami. Alas 3 ng hapon, updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto Saan tayo at taong bayan sa ATM. Pag-asma? Anong take mo? Kasama sila Sandro Ochona at Ano? Maan Makapagal. Gusto na dito na o doon sa, sa Petron? Masusing tatalakayin ng Dito? lagay ng ating bansa Dito sa tayo magpag-asa, ano? Shell. Kasama si Shell Tony na lang. Velasquez, alas Siya naman 5:30. talaga tayo, hindi naman Petron. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol. Alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. One-fourth na ba? Wala pa mo eh. Sa DZMM Radio Patrol sa Stay full tank. Walang butas ha. Basta AM Butil. Ang oras, 58 minuto makalipas Kasi ang babayaran ko. 4 ng hapon. Oras atid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Yun si diesel? Kung sa 1,000 mo. 1,000 daw? Na-off mo. Aircon. Ano? Aircon na radyo ba? 1,000 po. Top niya ma'am. Ito. 1,000 yung Top niya. Ito yun. Ayan, alam mo ba, hindi nila po
International Criminal Court